Erwin Tulfo ay nagsampa na naman ng kaso. Aba, ang daming pang sampa ng kaso Hindi kami matitinag. Wow, grabe Nanindigan si Attorney Levito Baligod, legal counsel ng mga dating bodyguards ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico sa kabila ng reklamong grave oral defamation na isinampa laban sa kanila ni Senator Erwin Tulfo. Sa kanyang social media post, iginiit ni Baligod na hindi sila uurong sa kanilang mga aligasyon. Pinapanindigan namin ang aming mga paratang laban kay Senator Erwin Tulfo. Hindi kami natitinag sa bago niyang reklamong kriminal o sa sinumang tiwaling opisyal. Ang pahayag ay inilabas matapos magsampa si Senator Tulfo sa reklamong grave oral defamation sa Mandaluyong City Prosecutor Office laban kina Baligod, dating kongresista Mike Defensor, Quezon City Councilor Ranulfo Lodovica, Attorney Virgilio Garcia at dalawa pang dating bodyguard ni Saldico. Puta na, dati tatapang nyo, tapos ngayon balat sibuyas na tong mga Tulfo. Ay di ba, huwag pala natin lahatin kasi baka magalit si Ben Tulfo. Ayaw niya pala ng nilalahat pala. So yung mga banateros, grabe, kapag so although karapatan naman talaga, karapatan to ni Senator Erwin Tulfo na magsampa ng kaso. Kahit sino sa atin, karapatan na magsampa ng kaso sa kahit sino man. Kung talagang may nilalabag na batas. At kahit wala, karapatan at open po ang Korte Suprema, ang batas natin, ang rules natin dito sa Pilipinas, wala akong nagbabawal. Ang punto lang dito, kung wala talagang ikaw na ginawang masama, kung mali talaga, etong 18 Brave Marine, bakit ayaw nyong silang ipatawag sa Senate Blue Ribbon hearing? 'Di ba? Una-una, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ba't ayaw mo sila ipatawag? Nauna pa yung impeachment kaysa sa kaysa sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Ikaw yung chairman diyan. So bakit ayaw mo silang ipatawag? Para malaman talaga natin kung ano talaga yung detalye, kung nagsisinungaling ba tong 18 Brave Marines, kung ikaw naman ang nagsisinungaling. Ganun lang yun. Pero ginagawa nga dyan, marami nagsasabing mga netizen na ang Tulfo brothers, Erwin at Rapi, at lalo na yung sa kanilang kuya na matandang hukluban na si Mon Tulfo, ay ang aga-aga nyong nabulok. Oo. Sa lahat ata ng senador, sila ata yung pinakamaagang nabulok sa kasaysayan ng pagiging senador. So eto pa. Inilabas buong 2 oras na video. Ipalabas ang 2 oras na video. Nanawagan si Davao City District Representative Isidro Ungab na ipalabas ang buong halos 2 oras na video ng panayam ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng House of Prosecution na hindi na kailangang i-play ang kabuuang recording sa direct examination dahil magpapabagal lamang umano ito sa impeachment proceeding. Sa kanyang social media post, iginiit ni Ungab na hindi sapat ang 2 minuto bahagi ng video na paulit-ulit na ipinapakita. Ito yung sinabi ni Congressman Ungab. Bakit puro 2 minutes, 2 minuto? Sipi lang ang paulit-ulit na pinapatugtog sa balita, sa social media. At ang mga pahayag ng proseksyon, samantalang ang buong interview ni VP Sara Duterte ay umabot ng halos 2 oras. Ayaw nilang marinig ng publiko ang natitirang 118 minuto? Binigyan din niya ang tinawag na rule of competence sa rules on evidence. Ayon kay Ungab, may 3 mahalagang tanong para sa prosecution. Itong sabi ni Ungab, wait lang, nawala yung natin. Ito.
Ito yung tatlong tanong daw. Kung malinaw ang inyong kaso, bakit takot sa buong tape? Kung tunay ang paratang, bakit tinatago ang 118 minuto? Kung katotohanan ng panig ninyo, bakit piraso lang ang ipinapakita? So may point naman talaga dito si Congressman Isidro Ungab kasi nga ang haba-haba kahit hindi na nga siguro kahit hindi na nga siguro 2 oras, kahit 1 oras or kahit man lang 20 minutes. Kaso ang nangyayari kasi ngayon, kadalasan na napapanood natin sa social media, yung sinabi lang ni BP Sara na patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa at si Romualdez. Yun lang yung paulit-ulit nating napapanood. Pagkatapos nun, wala na. Nga na. Diba? Wala na tayo napapanood. Gaya ba, may napapanood pa ba? Diba? Tuklap na pala to. Pumunta lang ako ng China, nagtutuklapan na kayo. Mga hinayo pa kayo. So yung mga banateros, talagang dapat nga talaga ipakita yun. Hewan ko lang bakit hinahayaan ng Senado or hinahayaan nila na hati-hati yung video na ipinapakita sa impeachment trial. So eto malupit na balita. Handa na ba kayo mga banateros? Malupit itong balitang ito. Bakit? Ha? Wait lang, uubo lang ako. Okay na. Buisit na ubo talaga to. Eto, malupit na balita, pang International Convergence Zone. Browner, puwersang pangkalawakan ng Pilipinas nalalapit na. Gago, putang ina. Putang ina. Saka na, Browner. Nagpupulburon ka na rin ba? Kung ano-ano na lang pumapasok sa utak mo. Putangin na yung mga mayayamang bansa nga hindi nagagawa na magkaroon ng pangkalawakang puwersa or kasundaluhan. Tayo pa kayang Pilipinas na baon tayo sa utang at grabe yung corruption dito. Grabe tong hinayupak na to. Ito, basahin natin ha. Nalalapit na umano ang pagtatag ng isang Philippine Space Force or Space Command ayon kay Armed Forces of the Philippines AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. matapos ihayag na nakahanda na ang plano ng AFP at naipresenta na ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Utay lang, ang hirap pag mga hay yung Utay lang palibasan, lalakas ng tama nyo eh. Utay na, shabu pa. Ayop na tong mga to. Utay na eh. Pero maganda naman yun. Kaso, hindi ko talaga malo sa utak ko. Magkakaroon tayo ng space, Space Force. Putangin lang yung flood control nga hindi maayos-ayos. Ano sasakyan nila doon? Papel na eroplano. Putangin, lakas ng tama nitong mga to. Siguro nung panahon ay nag-gin kayong dalawa, no? Puta na si Marcos Jr. pa yung tinanong. Magkakaroon ng Space Force. Hindi, sorry guys, hindi ko malo yung tawa ko. Hindi ko mapigilan, putang inang yan. Kung yung ibang bansa nga, wala nga. Sorry. At yaman-yaman ng ibang bansa, wala nga sila Space Force. Tapos tayo, meron. Putangin na itong dalawang to, si Marcos tsaka si Browner. Lakas ng tama nyo, pre. Putangin na, sakit ng panga ko. Ayoko na nga. Ayoko na basahin to. Ito pa. Ito last, karugtong kay Browner. Marcos Jr. Pamahalaan ng pagpapakain sa inyong mga anak. Lako po. Baka kung ano-ano ipakain sa mga anak nyo nito, baka kung ano-ano na rin yung maisip. Kesyo nakakausap yung tatay niya matagal ng patay. yung bagyo kailangan pang mag-schedule pagpapasok ng Pilipinas. Tapos ngayon may Space Force naman sila. Tangina mo.
Gago ang puta. Ewan ko dito sa... Oy, mga ano... mga loyalista. Ano ba ito nangyari sa presidente nyo? Nga, ano nangyari sa presidente nyo? Hayop na yan. Katarantaduhan na to ah. Ay, ewan ko ba? Yung tayo na nakaka-stress, no? Ba't kaya tayo nagkaroon ng presidenteng abno? Ang lakas ng tama. Ang lakas ng trip mo, BBM. Ang browner, Tapos ngayon, pagpapakain, puta na, wala kang maibigay na trabaho sa amin. Tapos ngayon, pag ikaw ang bahala sa mga anak namin, kayong magpapakain. Ulul! So yan mga barateros, eto. Utangin na kasi itong dalawang to. Lakas nyo mag-trip. Lakas mag-trip nila. Ang lakas ng tama nila, no? Talagang dapat lang sila sa high official. Dapat lang sila talagang tawaging na high. Sila talaga yung literal na high official. Ang taas eh. Ang taas ng hamats nyo. Hype kayo. Ang sakit tuloy ng panga ko. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa